Magandang tanghali po sa mga Tagaloma de Gato, Marilao, Bulacan. Gusto ko lang po sanang magbigay ng mga opinion dito sa nangyaring pagsunog ng mga infectious waste materials ng positive sa COVID-19. Ano? Sa kasalukuyan, ngayon pong araw na to ay lumilitaw na 13 positive dito sa Loma de Gato, at ang alam ko pinakamarami sa buong Bulacan. Alam nyo, maring hindi yata alam ng punong barangay, Kapitan Babe San Andres, na mayroong mga kautusan, mayroong mga guidelines, mayroong memorandum ang EMB o Environmental Management Bureau ng DNR na protocol pagka yung mga waste materials ng COVID, yan ay dinidefine as infectious waste. Parang sa mga ospital, yung mga ginagamit na mga ringgilya, yung mga parayong, yung mga pinagpalitan ng mga nagkasakit, yan po ay hindi sinusunog ng basta ganyan lang sa open air. Sabi, ayon sa mga interviews, malayo daw sa kabahayan. Maaring yung picture, yung video, ay doon nakaharap sa bundok. No? Hindi naman bundok yan, medyo gulod na merong kabilang ilog na kasi yan, yung mga picture at videos, dahil nasa bubungan ng bahay yung kumukuha. Nakita ko yung video sa bubungan na nakikita yung bubong kaya nasa siguro second floor. Malapit lang po yan, siguro nasa mga 10 to 15 meters o 20 meters. Pero yung pong usok niyan, hindi mo makokontrol kung saan liliparin ng hangin. Kaya po mali ang ginawang procedure ng kapitana ng Loma de Gato. At sinasabi pa niya na dinisinfect daw naman bago sinunog. Kahit ano pang dahilan, kahit paano pa ginawa mo, hindi ikaw ang proper authority para mag-handle ng infectious waste materials na yan. Lalo pa nga ngayon, tayo sa Barangay Loma de Gato ang pinakamaraming COVID-19 positive. Hindi ko alam dahil ako hindi rin ako makalabas. Pinorward lang sa akin yung video na yan Actually, tinawag sa akin na ano ba gagawin nila, bakit gustong sunugin ng kapitana, gayong pinipigil ng Pangulo ng mismong subdivision na nakakasakop dun sa lugar, ay ayaw huminto at itinuloy ang pagsunog. Samantalang nandyan ang ICS, ang command center ng munisipyo ng Marilao, para sandali lang itatawag mo lang yan Ano ba dapat gawin dito kung hindi mo talaga kabisado at hindi mo alam? Ako man hindi rin eksperto kung paano yan pinupumigate o dinidisinfect, dinidispose. Kasi nakita ko sa WHO, napakaraming prosesong dapat na sinasaalang-alang pagdating sa mga infectious waste materials. Kasi delikado po ito Kayo na nagsasabi, lahat ng mga eksperto nagsabi na. International, walang bakuna, walang gamot. Tapos ganyan, expose mo ng pagsusunog, doon lang sa itong Clean Air Act,
Bawal na bawal po. Bawal na bawal. Yun nga, ordinaryong basura, hindi na sinusunog ngayon, bawal na po yan. Ito yung hindi maintindihan ng kapitanan na to. Noong 2012, ako po gumawa ng Barangay Solid Waste Management Ordinance at ito po pasado sa Sangguniang Barangay. Ito po ibibigyan na lang ng kopya ang Sangguniang Panlalawigan at saka ang Sangguniang Bayan. Pero kinontra po itong si Babe San Andres na to. Noong siya ay liga ng mga pangulo ng subdivision. Dahil sa politika, dahil ang aming kapitan siguro medyo naipit dahil malapit na eleksyon, pinagbigyan, pero ang rason niya napakababaw ang rason. Bakit daw pahihirapan ang mga tao nagbabayad naman ng buwis sa basura? Sa unang tingin ng mga nakakarinig sa mga interpretasyon, ako yung mali. Pero hindi niya kasi alam hindi niya binasa ng kumpleto. At hindi niya binasa yung Republic Act 9003. Yung Ecological Solid Waste Management na hinihingi na napakatagal ng panahon, kung di ako nagkakamali ay 2000 pa o 2001. Ay, 1991, kung hindi ako nagkakamali, 1990. Meron na pong kautusan na ang lahat po ng barangay, munisipyo, ay kailangang merong MRF, Material Recovery Facility. Lahat. Dahil nga po para po tayo magkaroon ng segregation sa basura. Kung meron ng penalties doon sa aking ginawa, natural. Ang isang batas kasi, hindi naman susundin kung wala namang parusa Ano nilagay ko doon na mga penalties? Pag hindi ka nagpipili ng basura, kung gusto mong ipakuha pa rin sa basurero, ito ay titimbangin. Titimbangin at halagang 10 pesos sa isang kalahating sako, 25 pesos sa isang punong sako. Kasi ang nangyayari, pagka naman kumukuha ng basura ang mga basurero, inaabutan pa rin natin dahil nahihiya din tayo kasi mababaho yung basura natin, nagbibigay tayo kahit paano. Pero hindi na nga po ganun ang mangyayari. Kaysa mag-abot ka ng ganun, illegal natin at nang matuturuan ang mga tao na mag-segregate ng nabubulok, hindi nabubulok, at saka yung residuals na tinatawag. Pati po yung infectious waste materials, hindi po yan kasama sa ordinaryong basura. Nakahiwalay po yan. Kaya yan po mga ospital, hindi po yan hinahakutan ng basura. Para lang po sa mga households. Yung commercial po, yan depende po kung ano yung klase ng basurang ipapahakot. Hindi po lahat pwedeng ibigay sa basurero para kunin. May mga batas po tayo. Ngayon, kung hindi naiintindihan, at tingin ko nga hindi naiintindihan ng kapitan yung kanyang ginawa at pinipilit at nagpalabas pa nga ng video na mukhang maganda. Yung intensyon, nandun yung good faith siguro. Pero hindi natatakpan ng good faith ang mali, ang labag sa batas. Pagka po puro ganyan, baka po si Robin Hood pwede pong sabihin nating mabuting tao at legal kasi nagnanakaw at pinamimigay sa tao. Hindi po pwedeng ganun. Pag bawal, sumunod po tayo sa batas. Pag hindi po tayo sumusunod sa batas, lagi pong mali ang atin pong magagawa. Kaya ako po'y nananawagan sa mga kinaukulan sa ating otoridad na ito po'y imbestigahan. At sana lumabas ang tamang pagpapasya. Meron bang dapat managot dito? Dahil continuous ang pagdami ng positive. Continuous. Loma de Gato yata, pinakamarami sa buong Bulacan at sa buong Marilao. Nakakaawa po. Hindi ko rin alam kung gaano na po karami ang namamatay dito sa aming barangay. Sa mga manunood nito at nanonood,
lagi pong bukas ang ating isip. Hindi po ako kontrabida lagi, no? Yan lagi ang nagiging bukang bibig ng barangay, mga nahandyan. Sira ulo, may toyo, may kung ano-ano ng mga binabato sa akin eh. Pero, hindi nyo nakikita. Yung bang ginawa tama sa tingin nyo? Nakalagay sa batas na bawal. Alam nyo pa may mga regulasyon po dyan. Sa pagbabaon po niyan, kung buried ang gagawin natin o ibabaon natin, meron pong sukat po yan bago po yan ibaon at yan po merong proseso na dinadaanan. Kung lagi na lang pong ang magustuhan natin gagawin natin dahil tayo makapangyarihan sa barangay, baka po nakakadisgrasya po tayo. Ayan, paano natin paliliwanag ngayon yan? Sunod-sunod. Puro Loma de Gato. Ang pataas ng pataas ang bilang. At GCQ na tayo sana dito. Ngayon, may nakita ako, gumawa. Executive order yata yun, o kung ano man yun. Gusto, ECQ pa rin ang Loma de Gato. Isipin nyo nga yan. Imbis na tayo makakakilos na ng maayos. Meron ka ngayong masisilip dahil nga dyan sa pinagsinunog. Hindi mo rin nga alam ngayon, hindi natin alam. Dahil nga ang tao hindi nakakalabas Baka yung lahat ng namatay dito na positive, yung lahat ng gamit nila, sinusunog din. Nahuli lang itong sa phase 3A na to. Aba, baka kailangan gumising tayo mga kabarangay ko. Hindi po masamang tumulong sa kanya. Pero wag nyo namang itolerate yung mali, parang palalabasin nyo pa, hero pa ang dating. Kahit po anong baligtad ang gawin natin, labag po sa batas. Kaya ang nanunungkulan po sa gobyerno, sa pamahalaan, barangay, munisipyo, governor's office o sa Malacanang, dapat po ang kilos natin laging naaayon sa batas. Pag tayo pong nasa gobyerno ay violators ng batas, wala po tayong karapatang magpatupad ng kahit na anong kautusan. Kasi tayo mismo, mukhang hindi natin alam ang batas. Hindi po ako abogado, pero mahilig po ako magbasa ng batas. Frustration ko po yan pagiging abogado. Pero dahil hindi nangyari, nagbasa na lang po ako ng libro. Basahin nyo po yung WHO requirements pagdating sa infectious waste materials. Na i-google nyo lang naman, makikita nyo Napakarami mong advisor, Kapitana Babe San Andres. Nandyan, matatalino, gagaling mag-English Para i-click mo lang. Kung ayaw mo talagang dumaan sa munisipyo at mukhang magaling ka dun sa taga-munisipyo click mo. I-search mo muna. Saka ka mag-decide. Masyado kang matalino, hindi angkop sa pamamahala ng ating barangay. Yun, nagagalit sila. Galit na galit. Mga supporters ni Babe San Andres dahil nasuspindi ng 6 na buwan. Ibabalik ko dahil nga para matandaan, nagagalit sila kasi paulit-ulit daw ako, pabalik-balik. Kasi nga paulit-ulit yung pagkakamali bakit ka ba nasuspindi ng 1 buwan at 1 araw kay Kadodong Escanio? Dahil lang sa simpleng complaint. Binasuran nyo na hindi dumaan sa due process. Talagang hindi ka makakaligtas sa ganun. Etong pagsira mo ng bakod, gayong binigyan mo rin ng fencing permit. Nung makita mong maraming rereklamo, bigla mong inutos na sirain at nag-alibay pa kayo na dadalhin sa ospital dahil emergency. Dadalhin nyo sa ospital, iipwit mo lang yung ambulansya doon, buhatin mo yung pasyente kung talagang dadalhin. Ba't mo titibagin yung konkretong bakod? Gaano katagal bago mo matibag yun para doon sa emergency? Samantalang kasya yung tricycle doon. Alibay lang yun. Nakita yan ng ombudsman, kaya ka nasuspinde. Kaya
Sana po, tayo, mamamayan ng Loma de Gato, magmatsyag po tayo. Eto, meron na naman. Itong COA report ng 2017-2018, sumulat ako sa inyo. Hindi nyo ako binigyan. Bakit? Ano itinatago nyo sa COA? Sa 2015, 2016, COA report, napakarami pong opinion, observation, recommendation na hindi nyo po nagawa. Violation po yan sa batas. Ang paggastos po ng pera ng barangay o ng kahit na anong sa pamahalaang gobyerno na to, nang wala sa proseso, ito po ay graft and corruption pumapasok under Republic Act 3019. Tandaan nyo po, 319. Zip code po ng Marilao yan. Para po yatang tinakda ng tadhana na para mas maintindihan natin yung ating zip code ng Marilao 319. Basahin nyo po ng kompleto RA 319 para po may guide tayo. Guided po tayo ng batas pagdating sa implementasyon ng mga paggastos ng pera, pagkilos. Sana huwag po galit ang manatili sa puso nyo laban kay Lito Alcaraz. Tingnan nyo mabuti, timbangin nyo. Hindi po ako magrereklamo kung tama po ang inyong ginagawa. Sana po sa mga susunod na araw, meron pa po akong mga ikukomento at lagi ko pong babantayan ang pamahalang barangay na to. Dahil dito po ako pinanganak Ipaglalaban ko po ito. Sinabi ko nga dun sa isang post ko kahit pa pagbantaan nyo ako, kahit anong pagbabanta gawin nyo sa akin, hindi po ako mananahimik pag may nakita akong mali at labag sa batas. Yung maliliit na bagay na mali, hindi ko yung papansinin. Pero pagdating sa nasa sagasaan nyo na, yung mga maliliit na dapat yung pondo ng barangay ay mapunta sa higit na nangangailangan, dapat gamitin natin sa tama. Huwag padalos-dalos. Ito, naririnig ko sa mga kagawad ngayon ng Loma de Gato. Humihingi ka na naman ng another na pondo sa calamity fund. Tama naman yun Pero kailangan nyo ng realignment, resolution dyan. Kung hindi yan allocated sa calamity. Ngayon, kung hindi mo ipapakita kung saan talaga yan dadalhin, at hindi mo ibibigay sa mga kagawad, ako man ang kagawad, hindi ako pipirma dyan sa resolution na yan. Kailangan ipakita mo sa akin, yung unang 4.5 million na binudget sa calamity fund, dapat yan may audit na ngayon sa kanila. Para makita nila saan ba napunta to. Yan po ang tama. Kasi ang tao naghihintay Hindi alam ng tao kung ano pinamili nyo dyan sa 4.5 million at bakit. Wala na ba? O kung wala na, okay lang naman Dahil kung talagang ginamit sa tao, walang problema. Pero kung hihingi ka ng another budget sa sanggunian para gastusin sa calamity, okay din. Provided na meron kang proposal, ano-ano ang pagkagamitan, kani-kanino mapupunta itong 6 million o kung magkano man yan. Hindi po pwede na wala pong kumpletong dokumento. Huwag po tayong masanay na laging shortcut ang ating ginagawa. Hindi ko po kayo tatantanan. Tandaan nyo po yan. Lagi pong nandito ako, magbabantay ako kung ano ang ginagawa ninyo. Saka natin pag-usapan yung resolusyon na ginawa ng Unibami at ng Unibami Kuno. Dahil unang-una, wala pa akong nakikitang resolusyon ng HLURB dyan sa dispute ng pamunuan ng Unibami. Kinuditan nyo Tapos sasabihin ng isang legal ang kudita sa interpretasyon ng isang barangay justice ng Loma de Gato. Saka nakakita ng legal ang kudita. Kesyo si ganito, si ganyan, kinudita. Legal ba yon?
Magbasa ka ng libro para matuto ka, para may ituro ka sa kapitana na tama. Hindi yung puro pansarili na lang ang ating iniisip. Ito pong Loma de Gato punong-puno ng magagandang istorya at pangarap ng mga ordinaryong mamamayang mahihirap na mga kabataan dito. Kung ito po ay sisirain ng iilang tao, hanggang sa huli, kahit kamatayan, sasalubungin ko para lang maitama ito. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat.